So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Lalo po lumalala po yung pagiging traitor nga po ni Amy Marcos. At dahil nga po dito, no, may pagkakataon po na isang beses na habang nakikipagkamayan po si Amy Marcos po sa mga tao, sumigaw po yung mga kababayan natin Pilipino na BBM. Sipin niyo yan, di ba? Oh. Oh, si BBM ang gusto, hindi ikaw, Amy. Hudas ka kasi. Oh, Jaime Hudas Duterte, no? So ito, pakita ko yung video. Tingnan nyo to. O hindi ano to hindi to edited Baka sabihin nyo, edited na naman to. Sige. Hindi, actually, no, nakakahiya to, no? Ikaw yung nakikipagkamay, ang gusto kapatid mo. Kasi mga kababayan, obvious naman po talaga na hudas po talaga tong si Amy. Tingnan niyo alam niyo nakakatawa dito. Napanood niyo yung meeting di Abansi ni Isko sa Maynila. Ginawa pong katatawanan si Amy Marcos, tuwang-tuwa pa po yung gaga. Di ba? Ang lumabas dito mga kababayan, parang parang naging stand-up comedian si parang naging stand-up comedian dito si Sara Duterte. At yung topic niya si Amy. O Amy, magpalit ka na ng apelyido. Yun nga lang, hindi pwede kasi Romualdez ka. Tangina, tumawa pa si Amy? Binabasas ka na? Tumatawa ka pa? Ano ka ba? May abnormal ka ba? Hindi nga, nakakainis nga, di ba? Sobrang tanga naman nun. Binastos na yung apelido ng tatay mo, pati nanay mo, tumawa ka pa? Tapos sabi ni Sara Duterte, hindi, okay lang yun, bait naman yan eh. Alam niyo yung bully? Alam niyo yung bully, no? Yung bully, parang ganun po ang nakita ko. Doon nakita ko po yung video po na yon. Alam mo yung bully, di ba? Ibabatukan ka. Tapos binabatukan, hey, ikaw talaga, binabatukan mo ako. Parang ganun. Oh, kaya tayo mga kababayan, wag po natin iboboto si Amy Marcos. Pasira lang po yan. So, tingnan nyo to Oh. And actually, no, kaya ko rin ito na content dahil po dyan, no, na ang gusto na po talaga ng mga tao, si BBM, hindi ikaw. Oh, so, tingnan nyo to, no. Okay. So, ito yung sinasabi ko, yo. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Inday Duterte. Meris ko Dumagoso. Ramdam na ramdam ko ang mainit ninyong pagtanggap sa Tondo, Maynila anong Webes. Mabuhay lungsod ng Maynila. Ayan, no? Oh. Natuwa ka pa dito nung binabastos ka sa harap ng maraming tao? Natuwa ka dito? Alam niyo mga kababayan, ang sinasabi ko dito, sa totoo lang, hindi na po kailangan ni Amy Marcos ng boto ng mga DDS. Sa solid realista pa lang mga ka-streetwise, panalo na po si Amy dapat. Di ba? Agree ba kayo doon? Sa boto pa lang ng mga loyalista sa dinami-dami ng loyalista sa Pilipinas, panalo na si Amy. Pero ngayon pinangangalib na nga po si Amy manalo. Ngayon nasa na siya no? Top 16 or 17. Kasi nga po, abnormal nga po. Abnormal. Oh. So isipin mo mas pinili mo na i-endorso ka ng isang Duterte na sa endorso ka ni kapatid mo. Di ba sabi ni, alam niyo bobo rin to eh. Sabi ni Amy, gusto ko maging independent ako. O, kaya aalis ako sa alyansa. Tapos makikita ka namin, in-endorso ka ni Sara. Akala ko ba independent ka? So, ang point ko dito, hudas po talaga yung Amy Marcos po na yan. Hudas po yan. And by the way, meron na pong history po talaga ang mga Marcos na hinuhudas po sila. Ito ng kapamilya. Ng kapamilya. Ito actually ako gusto kong, kaya ako kinuntent ito kasi ngayon ko lang nalaman ito, no? Na si Ramos pala, pinsan pala ni Marcos Sr. Di ba?
tayo mga PBBM supporter at yung kayong mga loyalista kayo, di ba? Galit po tayo kay Ramos. Kasi nga po, si Ramos po, ang isa sa mga nag-trader nga po, kay Ferdinand Marcos Sr. Yun pala, kapamilya pala ito. Kapamilya pala. Oh. So, yung nanay ni Fidel Ramos, Angela Valdez Ramos, tapos yung, ano ba yan? Okay, yung Crispina Marcos naman, ay yung Fabian Gambia Marcos, no? So, basta mag-second cousin sila, di ko makuha yung So, ngayon mga kababayan, no, ano ba gusto kong sabihin dito? Mas malupit po ang ginawa po ni Amy. Kung meron pong kapamilya na nag-trader nga po sa tatay niya, ito nga po si Fidel Ramos, ngayon mas malupit pong itong ginagawa ni Amy. Ang nag-trader ngayon sa Marcos, Marcos mismo, kapatid niya mismo. Di ba? So, sino mas masama? Si Fidel Ramos o si Amy Marcos? At least si Fidel Ramos, second cousin. Medyo malayo-layo. Eh si Amy Marcos, mga kababayan, first degree. Kapatid niya mismo. Siya mismo nagtatrader sa kapatid niya. Ngayon, kung trader si Ramos, mas trader po si Amy Marcos. O malaking inggit ni Ramos sa pinsan niya kaya nag-trader. O parang si Amy nga, tama nga. O parang si Amy. O malaki ang inggit ni Ramos sa pinsan niya kaya nag-trader. Parang si Amy. O paras nga sila. O ampun ata to no? Ampun ata to. Malamang itong si Amy, no? Malamang ano to Yung tatay niyang si Lacson nakabuntis ng katulong tapos inampun ng mag-asawang Marcos. Baka nga ganun. Baka nga ganun siguro, no? So tingnan niyo to, Ito malupit. Oh. So si Ramos pala, no, dati pala siyang appointee siya ni Marcos, no? In January 1972, Ramos was appointed head of the Philippine Constabulary. So yung PC, nabuwag na to, di ba? Buwag na to Then a major service branch of the Armed Forces of the Philippines, no? So appointed po siya ni Marcos dati. Di ba? Tapos mga kababayan, nung panahon nga po ni Ramos, nung pangalan nito, di ko isama sa slide. So nung panahon nga po ni Ramos at ni Enrile, si Ramos po bumaliktad dahil nga daw po dun sa snap election. At alam naman po natin yung nangyari po doon. Di ba? Nagtagumpay po ang pagtatraidor nga po ni Ramos at ni Enrile na panahon nga po ni Marcos. So ngayon sa tingin niyo po ba, mangyayari din po ba ito sa panahon nga po ni PBBM? Kasi ngayon ibang level po to ngayon. Ang nagtatrader po ngayon mismo sa kapatid, ang nagtatrader ngayon mismo kay PBBM, kapatid niya mismo. Parang ito, no? Tingnan niyo to, Ito yung interview ni Magalong, kay Magalong ata to, no? Ito. Pakita ko to sa inyo. Ito yung isang magandang example po ng pagtatrader nga po. Tingnan nyo. Sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila, 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, pipirma na lang. Kinuha yung trust. Nalala nyo ito mga streetwise, no? Ito yung Senate hearing nga po ni Amy Marcos. Doon nga po sa budget, na andun nga po yung chismosong si Magalong. Yung Magalong na chismoso, na nagbanggit nga po ng 777 at 30-30-30, na wala namang ebidensya. Alam nyo, ang bullshit dito kay Amy Marcos, naniwala sa chismis ni Magalong na walang ebidensya. Parang ito nga yun, tinan nyo, nakukwento si Magalong dito. Bigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila, 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, pipirma na lang. Kinuha yung 3,000, tuwa-tuwa na sila sa 3,000. Pag ikaw mamang nag-host ng sortie, you get 30-30-30. That's 30 million. So yung 777, nasa 30-30-30 na. No, ma'am. Yung 777, yung mga sumali sa sortie. Pero, ma'am, yung 30-30-30 is the host nung sortie, nung provincial 30 sortie. million ng AKAP, 30 Yes, ma'am. million 30 ng million. TUPAD, 30 million ng MAIP. Yes, ma'am. At habang linulusta yung mga perang yan, mga 30-30-30, 777, wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang PhilHealth, wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, ay nako talaga. Tingnan mo, no? Tanga ka ba?
Ha? Naniwala ka sa chismis ni Magalong na wala kang ebidensya. So ngayon sabi ngayon dito ni Amy Marcos, wala daw pong infrastructure. Eh ano yung pinakita ko kaninang JICA? Di ba? Ano yung pinakita ko kanina? Pakita ko ulit. Sige, pakita ko ulit, no? Pakita ko ulit para mas maganda. So sabi ni Amy Marcos, wala daw pong infrastructure. Eh ano to? Ay, hindi pala yan. Ano to? Anong tawag mo dito? Wait. Pakita ko ulit, ha? Ito, ano tawag mo dito? Hindi ba project to? Hindi ba yung infrastructure ito? Amy? Yan, no? Dito na lahat, ah. Oh, Climate Change Action Program. Sub-program 2. Ano yan? Oh, Build Universal Healthcare Program. Oh, di ba? Oh, Pasig Marikina River Improvement Project. Ano to, ah? Infrastructure ito, ah. Cavite Industrial Area Flood Risk Management. O ito po, funded po ito ng JICA. So, anong walang infrastructure na sinasabi na Amy Marcos? Walang yaka, kapatid ka ng presidente, nag-fake news ka? Hudas ka talagang hayop ka. Oh, tingnan nyo, ha? Alam niyo gusto kong sabihin dito? Si Magalong in-invite niya doon sa Senate hearing. Tapos nagkalat ng chismis. Wala namang ebidensya pinakita si Magalong. 777, 30, 30, 30, buwa ka ng ina ka. Ang tanong dito, paano kumita ang mga congressman dyan po sa 30, 30, 30 na yan? Kasi ito yung point natin dito eh. Si Magalong parang di politician, tsaka si Amy Marcos parang di naman senador eh. Tignan nyo ha, yung budget po ng AKAP, ng AIX, ng mga tupad po na yan. Ayan po, ang gagawa po niyan, congressman. Gagawa ng batas ng congressman, para po sa budget, pipirma ng senador, pipirma ng presidente. Ngayon, di ba, wala na pong karapatan ang congressman doon sa budget po na yan. Once po na napirmahan na po yan. And then, yung budget po na yan, ililipat po yan sa DSWD. Ngayon, ang DSWD, mga kababayan, ano yan eh? Executive branch po yan eh. Executive branch. Ang mga congressman naman po, legislative branch. So, ang tanong ngayon natin dito, paano na ilipat yung pondo from executive to legislative? Paano nagkaroon ng 30-30-30 tsaka 777? Dapat, ayun ang tinanong mo, Amy Marcos, pero ikaw buha ka ng ina ka, di ba? Naniwala ka sa chismis ni Magalong, at sinakyan mo pa. Ayun po, pinakamalaking tanong natin dito. Paano na ilipat yung pera from executive to legislative? Paano kumita ng 30 million ng mga congressman? Kung meron pinakitang ebidensya si Magalong, maniniwala po tayo. Pero walang pinakita, bunganga lang po ni Magalong ang pinaniwalaan ni Amy. Tapos ngayon bilang magbabanggit si Amy na, ay grabe naman yan. Grabe pagdanakaw yan. No, haba ng baba nun. O di ba? Wala nga tayong budget para sa infrastructure at sa PhilHealth. Oh, ngayon mga kababayan kasi, alam naman po natin kung bakit ginawa ni Magalong yon. Ang kalaban po kasi ni Magalong sa mayor ng Baguio, di ba? Congressman. Kaya ang ginawa ni Magalong, siniraan niya yung buong kongreso. Depet, di ba? Galing. Oh. So ngayon, dito natin nakikita ang pagkahudas nga po ni Amy Marcos. So, ano ba? Ano ba to? History repeat itself ba? Na kung dati na panahon nga po ni Marcos Sr., ang naghudas ka pamilya niya, mas malupit ba ngayon? Ang maghuhudas ba ngayon? Di ba ang maghuhudas ba ngayon sa PBBM administration is kapatid niya naman? Na ngayon nakikita naman po natin yung pagdikit-dikit niya kay Sara, yung pagiging bias ni Amy. Di ba? Ano eh? And by the way, sa kabila nga po ng ginawa nga po ni Amy Marcos po na yan, hindi po siya mananalong senador. Nagapak po siya sa survey. Kaya ako, mga kababayan po natin, mga loyalista dyan, wala na pong dahilan para iboto pa si Amy Marcos. Kung kayo po ay isang loyalista, wala na pong dahilan para iboto niyo po si Amy Marcos. Boses ni Amy parang nakasakmal ng isda. Ay, nakasakmal ng saba. Mangga nga eh. Ah, di ba?
Yan nga, so thank you mga kababayan. No? So kayo po, no, na pumasabi nyo nga po dito. So kayo po ba, naniniwala po ba kayo? Na, actually, nakita naman talaga natin, no? So ito na lang yung tanong ko pala sa inyo, dyan sa Team Replay. Kayo ba, nakita nyo na po, napansin nyo na po, napansin nyo na po ba talaga, na traitor talaga si Amy Marcos sa kapatid niyang presidente? Yan na. So, pa-comment lang po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streeters. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat. And bye-bye. So, salamat po sa inyo. No?